Noong Lunes po ay napakilala sa ating si Mang Olimpio Salceda, isang lider magsasaka sa Lipa, Batangas. Mula po sa lugmok na estado ng kanyang gulayan, nakabangon na siya sa tulong po ng NLDC at ng iba pang institusyon. Sa araw pong ito, ang dating problemang no market para sa kanilang mga gulay ay nasolusyonan na. Alamin natin kung paano, kasama si Jules Guillen. Ito lamang sa tanong ni Boss, sagot ko. No market. Ito ang pinakaunang hinaing ni Mang Olimpio bilang isang magsasaka sa Lipa, Batangas. Naging hamon ito sa kanyang pamilya lalo na't 4 ang kanyang mga anak. Pagkakadating ko dito sa Lumbang, palibhasa bago, walang hanap buhay. Hindi alam ang patungo. Ay di yung aking hanap buhay na simula ng bata, ayun ang aking gagawin muna rito bilang isang manggugupit, barbero. Uso pa raw gaya ng gulay sa mga magkakapit-bahay dahil tutal wala rin namang mamimili ng kanilang mga gulay. Yun nga lang, wala silang kita. Tatanim ka, hindi mo naman alam kung saan ka magbebenta. Walang market. Nagtanim ka ng marami. Ayun, pag nakita na kapitbahay, palibhasa ay uso dito sa probinsya ang bigayan, ay di hingin lang sa iyo na kapitbahay mo. Kaya ang gusto ko naman mangyari, yung makapagtanim ako kahit kaunti na may bentahan, may magandang resulta ng aking paghihirap sa maghapon. Noon ang mga manggugulay ng Lipa ay kailangan pang magtungo sa bagsakan ng Tanawan upang ibenta sa mas murang halaga ang kanilang mga gulay. Lumuwas na sila, hindi pa sapat ang kinita. Buti na lamang ay tumugon agad ang lokal na pamahalaan ng Lipa, ang National Livelihood Development Corporation o NLDC at ang TUWI and Community MPC. Siyempre, noong una, ang ating mga farmers ay nahihirapan, siyempre, mahihirapan sila sa market at saka yung mga production nila mahirap. So, siyempre, ang LGU, siyempre, obligasyon natin yan, tulungan natin sila. So, nagbigay tayo ng full support. Yung market, kita nyo naman, nandito na sila sa City Hall. Meron tayong kumikitang sakahan. At kitang-kita mo, masaya sila dahil diretso na yung market nila na talagang dito na dinadala na namin sa mga taong bayan. Yung at dati na problema na yung ating mga maliliit na magsasaka, tanim lang sila ng tanim. Pero pagkatapos ito, hindi na alaman kung saan ba yung dadalhin yung mga kanilang produce. So, yung problema na yun, tinutugunan natin ngayon. Yung mga farmers po natin ay nire-reach out natin sa pamamagitan ng mga partner conduits na tinatawag namin na maaring mga kooperatiba o mga rural banks na andun na sa mga rural areas, sa mga probinsya. Malaki rin ang naiambag ng Lipa LGU, NLDC at TCMPC upang makapagbigay ng direktang kalakalan para sa mga manggugulay ng Lipa. Sa katunayan, may regular market sa loob mismo ng Lipa City Hall at sa kabuuan, kumikita sila mula 40,000 pesos hanggang 70,000 pesos. Sira ng bagyo, kailangan sa kaurasan ng bagyo, mamimitas ka na ang inaakala mo maibenta mo. Dahil pag nakaraan na isang araw mula ng bagyo, hindi na mabibili sa palengke. Wala ka ng pagbabawalan ng iyong puhunan. May time po ba dati na nasira yung mga pananim ninyo? Oo, meron. Di ba? Bukod pa rito, naturuan pa ang mga manggugulay tulad ni Mang Olimpio na direktang maghanap at makipag-usap sa na nagmamay-ari ng mga malalaking kainan sa bansa. Ang mga gulay nila mula sa Lipa ang siyang ginagamit sa mga naglalakihang mga restaurant chain sa bansa ngayon. Sa susunod na linggo naman ay patuloy pa rin nating hihimayin ang mga naging hamon na hinarap nila Mang Olimpio at kung paano nila ito nilagpasan. Mula mismo sa Lipa, Batangas, para sa Tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Guillen ng Telebisyon ng Bayan.